ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bilang mga alagad ng ating Panginoon, bilang mga Kristiyano, bahagi ng ating buhay ay ang krus ng ating Panginoon, pero itinagigindaan natin patungo sa kabanalan. Sa pasimula ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pagkako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ay sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap na iyong anak ay magpaging dapat daw ang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pinarusahan ng Panginoon ang mga Israelita, kaya sila pinarusahan. Subalit, sino mang tumingin sa ahas na tanso na inilagay ni Moises sa dulo ng tikin ay maliligtas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa kawalang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuklaw nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ng mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na iyon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga.
Datapwat nung sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yao'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayon paman palibhasay, Diyos yang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Sa ikalawang pagbasa, si Kristo na nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus ay itinampok ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan.
Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng anak na nag-alay ng buhay sa krus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas si Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman. Mga kapatid, ngayong ika-24 na linggo sa karaniwang panahon, ang pinagdiriwang natin ay ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Ito'y nagpapaalala sa atin ng kasaysayan ng matagpuan ni Reyna Elena, ang totoong krus noong September 14, 326 AD. At doon po sa lugar kung saan natagpuan po ni Reyna Elena ang totoong krus, doon po sa site na yon itinayo yung tinatawag nating Church of the Holy Sepulchre. The Church of the Holy Sepulchre. Kung tayo mapupunta sa Holy Land, isa yan sa mga pilgrim sites ng mga Kristiyano. At itong Church of the Sepulchre, ito'y may tuturing nating pinakabanal, pinakamahalaga sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Bakit po? Dahil sa lugar na ito, dalawang mahalagang lugar ang matatagpuan natin. Yung una, yung Kalbaryo, kung saan ipinako ang Panginoon. At pangalawa, ay ang libingan ng Panginoon, kung saan din naman naganap ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya masasabi natin na sa krus ng Panginoon ay matatagpuan ng kamatayan at gayon din ang muling pagkabuhay. Ngayon, ito yung malinaw na pinapaalala sa atin ng mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa mula po sa Aklat ng mga Bilang, ang mga Israelita ay reklamo. At dahil dito ay pinadala sila makamandag na ahas. At sinumang natuklaw ay namamatay. Pero sila ay nagsisi sa kanilang ginawa sa ating Panginoon. Kaya pinagawa ng Diyos si Moises ng isang ahas na tanso. At sinabi na kung sino man tumingin dito
ay hindi mapapahamak. Hindi na sa kanilang pagtingin sa tansong ahas, kundi sa kanilang pananalig sa ipinasabi sa kanila ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ito rin yung sinabi ng Panginoon, kung paano tinaya si Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman, kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang sa gayon, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tinutukoy dito, ni Jesus ay ang Kanyang pagkabayubay sa krus na banal. Kaya mga kapatid, ilang mahalagang bagay na yung pagtunan natin ng pansin sa pagdinilay natin sa kapisang ito ng pagtatampok sa krus na banal. Kasi para sa ating mga Kristiyano, hindi maiaalis sa ating isipan na kapag sinabing krus ay paghihirap. Pag sinabing krus, pasanin. Pag sinabing krus, pagdurusa sa ating buhay. Hindi maiaalis yan. Pero tingnan natin ito sa ibang pamamaraan. Papaano po? Yung una, si Jesus binata ang lahat ng hirap para sagipin tayo. Binata ang lahat ng hirap, pinasa ng krus para sagipin tayo. Pero kung titignan po natin, si Jesus ay Diyos. At dahil sa isang Diyos, kaya niya tayo sagipin. Isang pitik lamang na kanyang daliri. O kaya sabihin niya, ligtas na kayong lahat, pinatatawad ko na lahat ang inyong mga kasalanan. Kayang gawin niya ng ating Panginoon dahil sa Diyos. Pero pinili ni Jesus ang daan ng krus. Pinili ni Jesus ang kalbaryo para sa ating kaligtasan. Anong pinapaalala sa atin dito? Na sa buhay natin, minsan kinakailangan tayo magsakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay. Sa buhay natin, kinakailangan natin magsakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay. Halimbawa po, sa mga magulang, may inuwing assignment ang inyong anak. Pwede namang gawin ng magulang na siya na mismong sumagot ng assignment. Ginagawa niyo ho ba iyon, mga nanay, tatay? Halimbawa, may assignment ang inyong anak. Pinakita. Pwede nyo gawin na, sige anak, ako na bahala, ako na sasagot dito para perfect ang score mo. Pero minsan, pinipili ng magulang na salit na siya na ang yung sumagot, parang shortcut. Ano ginagawa niya? Sabay nilang sasagutan yung assignment. Kahit minsan, magkainisan iyan. Kahit minsan mapagalitan ng nanay o tatay yung anak dahil sa kakulitan. Dahil minsan, anong paliwanag ng nanay, ng tatay, hindi pa rin mag-gets nung anak. Sinasagutan nilang pareho. Dahil minsan, sa mga sakripisyong ginagawa natin, iti nagbubunga ng kabutihan. Iti nagbubunga ng maganda. Sa krus, may paghihirap, pero ginagawa natin alang-alang sa ibang tao o mismo sa ating sariling pamilya. Pangalawa, ito. Alam niyo po, yung isa sa number one reason kung bakit may mga taong ayaw magpakasal. Hindi ho financial ang reason. Kasi iba sabihin, ayaw na magpakasal dahil may gastos. Pero alam nyo, ang number one reason kung bakit may mga tao na ayaw magpakasal ay dahil takot sila sa commitment. Takot sila sa commitment. Sa panahon natin ngayon, may mga tao na nabubuhay doon sa tinatawag nating to live at the moment. To live at the moment. Maganda naman po ito. Mahalaga. Bakit po? Dahil yung past ay tapos na. Yung future, di natin alam kung ano mangyayari. Kaya nakatulong lamang tayo dun sa moment na ito. Sa present. Kaya nga to live at the moment. Pero ito, minsan delikado rin yan. Bakit? Kasi minsan,
if we live at the moment, kung di maisipan natin gawin, kung di maisipan natin na gusto, basta na lamang natin ginagawa. Mahalaga ang commitment. At sa commitment, kaakibat nito ay sakripisyo. Sa mga tatay, para magampanan niya ang kanyang gampanin bilang padre de pamilya, kinakailangan niya magsakripisyo. Sa mga manggagawa, araw-araw gumigising iyan, 8 oras na pumapasok, maraming sakripisyo. Pero ginagawa nila, bakit? Kasi kinocommit nila yung kanilang sarili sa kanilang gawain. Kinocommit nila kanilang sarili doon sa gawain. At pangatlo, ito, ang krus ay daan natin patungo sa kaganapan. Ang krus, daan natin patungo sa kaganapan. Ano pong ibig ko sabihin nito? Kung titignan po natin, sa buhay natin, mayroong mga madaling makuha. At meron din naman na binibigay na lamang sa atin. Ayan na, given na yan. Pero obserbahan niyo po, yung mga bagay na pinaghirapan natin, ito yung pinakamahalaga. Ito yung may tuturing natin na parang mahal na mahal natin. Kasi pinaghirapan natin. Minsan kasi tayo mga tao, nabubuhay doon sa mga katagang, pwede na yan, okay na yan, obra na yan. Minsan ganyan tayo. Okay na yan, pwede na yan, obra na iyan. Alam nyo, pag tayo maging masaya sa karaniwan, pag tayo maging masaya lamang sa karaniwan, dahil tayo inaanayahan ng Diyos na maging ganap. Kung paano ang Ama, ang Diyos Ama ay ganap. At magagamit natin iyan sa pamamagitan ng krus. Ang daan patungo sa kaganapan. Mga kapatid, ang krus ay imahe ng paghihirap, pagdurusa, pagsubok, pasanin. Totoo yan. Pero hindi yan ang kabuuan ng krus. Hindi yan ang kabuuan ng krus. Minsan naisip ba natin, bakit kami mga pari, pagka nagbebendisyon, nag-aantanda ng krus doon sa binebendisyonan? Bakit? Dahil ang krus ay makapangyarihan. Ang krus ay makapangyarihan. Meron man tayo mga pasanin, problema, pagsubok sa buhay. Higit na makapangyarihan ang krus ng Panginoon. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa,
kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pamamahatao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birit naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama nagmahal sa atin ng lubos, na kahit ang kanyang bugtong nanak ay niyaan niyang mapako sa krus. Ating itugon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa simbahan, sa lupa naway magpatuloy sa paglaban sa kasamaan patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga mamamayan ng ibang bansa at kultura, naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan na Jesucristo ang itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga may sakit, naway makita nila sa krus ni Kristo ang pag-asa na lubos ng paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga nahihimlay kay Kristo, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ating tulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, ginawa mong ang krus ang maging daan ng aming pag-asa at kaligtasan. Dinggin ang aming kahilingan habang ipinagdiriwang namin ang pagtatampok sa krus sa banal. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na nasa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapawang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nanaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Diyos makapangyarihan, puspos na walhati ang langit at pa-Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay unitahin, sa sarili ay inihain, bilang pagkain dinumi, bilang sasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagupiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ang Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gips ng kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay yung hatid sa pagkabuhay sa kalahatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humahayod tayo. Taglay ang krus patungo sa kabanalan. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.